Sound check, H2 carbon. What do you want? Thank you. So ito yung problema sa walang compartment, no? Yari ako, meron akong boobs. Bomba daw, sabi ni Kuya. Hindi gusto yun, ha? Siya nag-request, no? Kala niya babae siguro, may boobs eh. Carbon fiber winglets. Totoong carbon fiber siya. Kasi makikita mo nagti-3D yung carbon weave. Pitik check. Carbon Lodi. Para mang iiwan ng kaluluwa. Ito talaga yung motor na tatakutin ka. So yun na mga katingin, dumating na yung inaantay kong package. Tara, buksan natin para makita natin kung ano to. Ang ganda ng packaging niya. Binalot lang sa sako. Nakaka-excite. Ang tagal kong inantay ito. Siguro mga 1 buwan bago siya dumating. Hirap pala buksan ah. Matindi ang packaging. Malaban. Kaya to. Ngayon ko pa lang dito makikita. In person. Makikita natin ngayon. Balot pa, daming balot. Safe na safe talaga yung packaging, oh. At eto na siya. So ito yung bilhin natin, carbon fiber winglets para kay Kawasaki H2. Sobrang gaan. Grabe, iba talaga pag carbon. Sobrang ganda ng gawa, oh. Pulidong pulido. Wala akong makitang imperfection. Maganda yung gawa niya. Perfect. Ang ganda rin ng carbon weave. So syempre, winglet, dalawa to, left and right. So check natin yung isang side naman. Syempre, alam mo naman, pag umorder ka online, hindi ka sigurado kung ano makukuha mo. Kasi mababayaran mo na kaagad eh, bago pa lang nila i-deliver. Kakabahan ka. Kasi malayo pa pinanggalingan nito, di ba? Ayun, oh. Ganda. Perfect. Totoong carbon fiber siya. Kasi makikita mo nagti-3D yung carbon weave. Pitik check. Carbon Lodi. Okay, so ngayon, gawin natin, install na natin siya agad-agad. So ayun na nga po, no? Meron tayong nakuha ngayon na bago. Kawasaki H2 na 2022. Dito meron din tayong 2023 na ZH2 naman. So napagsama natin silang dalawa. So ito nakuha natin kasi naka-stock mirrors pa. Nakikita niyo, stock side mirror. Kaya tayo umorder ng winglet. Kasi kung titignan mo, sagwa ng itsura ng stock mirrors niya. Ang laki. Tsaka may muzzle, parang alimango. So sa mga nagtataka, baka akala nyo, binenta ko na yung H2 ko yan dito. Madungis lang. Kasi simula nung nagpa-renovate tayo, yun yung mga dust nung sa construction, hindi pa nalilinisan. Wala pa kasi akong time. Yan yung mga bikes natin, hindi pa natin binibenta yan. Pero ngayon, unahin muna natin pagandahin itong H2 natin na to. Maganda rito, naka-Austin Racing na siya na titanium. Original exhaust. And then, naka-tail tidy. Kaya ngayon, lalagyan natin siya ng para pumogi. Latest version din to, kamukha nung sa atin. So, ito, pag nilagyan natin ng winglet, tingnan natin kung pupogi na siya. Mahirap dito sa parking natin. Dikit-dikit. So, ang akala ko, pag nagpagawa tayo ng garahe, pinalakihan natin, luluwag na. Hindi pala. Ganun pa rin. Kasi marami nagpa-consignment sa atin. So, shoutout nga pala sa mga nagpa-consignment, yung mga nagpapabenta ng big bike nila. Kay Cutie Pie, Joe Moto nang galing to. Sa pinapabenta sa atin. Ang maganda dito sa Katingin Bikes, kaya natin siya tinanggap. Dito kasi pwede tayo makipag-swap. So, sa mga interesado po sa kanya at walang pang cash or gusto nyo yung motor nyo ito-trade in nyo para dito sa S1000RR 2018, pwede. Mag-message lang kayo sa page natin. At yung XSR na yun, galing din kay Joe yun. Yan, kay Joe Moto. So, karamihan po sa mga bikes dito ay mga consignment na pinapabenta at pwedeng swap sa current motor nyo, trade-in kahit lower CC at pwede rin na financing. Labas na natin to. Sa kagandahan kay H2, mas magaan siya ng konti kay ZH2. At mas malakas ang power. Yun nga lang pagdating sa body, para mas malapad ng konti ito. Pero ang lamang kay H2 is naka all-ins adjustable suspension siya. Si ZH2 ay hindi pa naka all-ins. Pero yung isang ZH2 natin naka all-ins yun. Na aftermarket all-ins. So maganda rito sa H2 natin, freshness. Kasi dito nyo naman yung Odo, 4,630 lang. Di ba? Fresh na fresh. May mga stickers pa yung tank. Kaya wala kang makikitang gas-gas dyan. In pristine condition na alagaan. So ngayon, kakabit natin yung winglet. Mukhang madali lang siya ikabit. So check natin kung paano natin siya tatanggalin. So mukhang madali lang. May 2 tornilyo lang dito. Tapos ganoon din sa kabila. Ayun, ganyan pala dapat para matanggal yung So ngayon, ano tayo? DIY. Destroy it yourself. First time kong gagawin to sa Kawasaki H2. Kasi yung H2 natin nung nabili ko, naka-winglet na siya. Ngayon natin subukan mag-install. Medyo matigas tong part na to. Ang haba ng tornilyo. Ayun. May wiring pala siya. Meron nga pala siyang signal light dito. Kailangan pa natin tanggalin yung socket. So kailangan pala ito tanggalin mo na ng mga inner plastics niya. Hirap abutin yun ah. Nasa dulo. Yun. Pwede pa lang mano-mano yun. Yun. Tanggal din. Ay, meron pa pala isa. Ang dami. Ang dami tornilyo. So ito na. Tatanggalin na natin. Ano ba to? Baka meron pa. Ako, meron pang clip sa ilalim yata. Ayun. Pwede na dukutin dito. So ito na, tanggalin natin yung wire. Ayun. So yun yung nakakabit sa ilalim niya. Medyo mabigat din. Siguro nasa rin, 800 grams or mga 700 grams din siya. Kabila mo na. Yun. Alright, tanggal din.
So ito na, kakabitan natin siya. Unahin natin yung left. So ito, naglagay tayo dito ng 3M na double adhesive. Dahil kung makikita nyo, carbon to carbon yung contact. Pag pinatong natin siya, may possibility na magkaroon ng vibration or friction. Maaring ma-damage itong fairing na carbon. Kaya naglagay tayo ng adhesive para sigurado na walang madadamage at di siya magbabibrate. Siyempre kailangan dahan-dahan yan. Saktuhin lang natin yung tornilyo. Ayan na. Ngayon, saktuhin natin yung dikit. Kailangan kasi eksakto. Yun. Angas. So agad-agad, kitang-kita. Laki ng ginanda ng naka-carbon winglet. Kailangan na lang natin mahigpitan. So hindi pwedeng sobrang higpit. Kailangan sakto lang. Grabe, laki ng ginanda oh. Ngayon naman, dito tayo sa left side. Ilapat muna natin siya. Yun. Ang saktong higpit lang. Baka ma-damage ang carbon. At sa mga nagsasabi na hindi raw street legal kasi nawala na tayong side mirror, ito meron tayo nakuhang technique kay Nick Sanz. So shoutout kay Nick Sanz. Yung merong fastest H2 in the Philippines. Ganito kasi yung gamit niya. So humingi ako ng tip sa kanya. Ito pala yung ginamit niya para magkaroon ng side mirror, yung winglets. So ngayon tatry natin siyang installan. At pag maganda, syempre, ito na rin yung lalagay natin sa H2 natin. Bili ko nga pala dito is around mga 200 pesos lang online. Tapos ito siguro nasa 100 plus. So mangyari dito, ito nakakabit siya dyan. Parang ganyan yata yan. Tapos ma-adjust na natin siya. Subukan natin. So, unahin natin dito sa side na to. So ganyan mangyayari dyan, nakadikit siya sa likod. Tapos ito, dito siya. So wala na sa side. Unahin muna natin connect ito. Bracket. Ay grabe yung dikit. Yan. Grabe yung adhesive niya. Parang ayaw na talaga matanggal. Parang permanent na siya. Sabi ni Nick Sanz, kahit tumakbo ng top speed, safe na safe daw yung side mirror. Walang tanggalan. So ganyan yung itsura niya. Po sa mga naka H2, alam niyo ng technique para magkaroon kayo ng mirrors. At ang ganda nito, sobrang mura lang. Kung sakali mo masira to, madali lang bumili. Sa halagang 200 plus, meron ko na ulit mirror. Alright. So ngayon, alamin natin kung useful ba talaga siya pag nakasakay ako. So ngayon, alamin natin kung makikita ba talaga natin yung paligid natin. Nakasakay tayo sa kanya. Kita. Yan, so mas maganda siguro kung medyo baba ng konti. Pero so far kita. Kita yun nasa likod. So kabila na lang gagawin natin. Once na dinikit nyo na siya, wala nang tanggalan talaga to. Dahil sobrang kapit ng adhesive na to. Kaya make sure tama yung sukat nyo bago nyo siya ilagay. So ganyan na mangyayari dyan. Yan. Susubukan natin, sakay tayo ulit para ma-compare natin. So maganda sa kanya, adjustable siya, kita nyo naman, na-adjust yung mirror. Tsaka wide siya, super wide yung kanyang view. Kaya kitang-kita nyo yung hanggang dun sa malayo. So yun na, okay na. Meron na tayong street legal na H2 winglets. So ngayon, sound check naman natin siya. Meron pa tong catalytic, partida pa yan. Tapos ito yung exhaust niya, original Austin Racing titanium exhaust, carbon yung canister. Talaga pang H2 siya. So check natin kung gaano kalakas. Malakas nga ba talaga? Sound check, H2 carbon. Wow. Wow. Todo. Solid. What do you want? Donuts. Sprinkle donuts. Sprinkle donuts. You want sprinkle donuts? Yes. What flavor? Chocolate. Flavor. Chocolate. Chocolate. Grabe to. Malakas pa rin talaga. Malakas pa rin yung tunog. Malakas pa rin yung hatak. Partida may catalytic pa yan at stock pa. Hindi pa na-remap. What more kung ma-remap. Kaya kung gusto mo ng napakalakas na motor, right from the dealership, kahit all stock pa. Kawasaki H2. Talaga, power. Napaka-crispy ng tunog. Siyempre, mas maganda na tunog ngayon kasi naka-Austin Racing tayo na original. Titanium slip-on. Di ba, what more kung naka-full system. Pero ito lang, slip-on lang, okay na eh. Kung wala kang plano mag-remap, maganda pa rin talaga yung slip-on kasi yung fuel mapping niya naka-tune dun sa may catalytic. Kaya pag tinanggal mo yung catalytic, nag-full system ka, mas maganda mag-remap para ma-adjust yung air-fuel mixture. Hindi siya mag-lean. Mangyari kasi pag nag-full system ka, lalo pag nag-air filter upgrade ka, mas maraming hangin ang lalabas-pasok. Kukulangin na sa fuel. Kaya yun, kailangan magdagdag ngayon ng pasok mo ng gas. So yun ang tulong ngayon ng pagre-remap. Pagka nagdadrive ako ng H2, nahalo pa rin nervyos eh, kahit na matagal na tayo may H2. Kasi alam mo na napakalakas ng motor mo, hindi biro eh, di ba? Kaya nga ngayon, gusto ko na magpagas. Mamaya tumirik naman tayo, mas mahirap. Traffic pa naman doon. Pagas na muna tayo dito. Mahirap nang matirikan. Tapos try ko tanggalin yung rock steady para mas maging wide yung coverage natin. Sa kabila, parang di mainit. Ayan. Kuya, 95. 300.
So yan, meron tayo dito. Okay, uy. Ito balance pa eh. Alright, marami na tayong gas. So kailangan dito sa H2 makabili ka sa throttle control. So today is Friday afternoon, mga 4:30 na, kaya traffic na. Subukan na rin natin yung mirrors, side mirror na kinabit natin, kung hindi pa siya matatanggal. Pero in fairness, yung rating position ni H2, hindi siya ganun ka sobrang aggressive. Semi. Kung kukumpara mo kay 4R, aggressive ng konti kay 4R, pero nasa gitna siya ni 4R and 6R, 10R. Mas aggressive pa rin si 10R and 6R. Tapos napakalambot ng upuan at napakaganda ng suspension nito eh. Laki ng pinogi oh. Kasi naka side mirror, parang hindi ako gamitin eh. Iba kasi talaga pag na winglets, talaga nasanay ako ng winglet para, di ba? Para pogi-pogi. Grabe yan. Para mang iiwan ng kaluluwa. Ito talaga yung motor na tatakutin ka. Kahit gano'n ka katapang, tatakutin ka nito eh. Pag nasanay ka naman sa kanya, magiging mabagal na yung mga motor sa'yo. Straight line speed, parang walang tatalo sa'yo dito. Siyempre, supercharged. 234 horsepower. Meron pa bang ganong motor ngayon na above 234? Parang alam ko, street legal. Ito na yung pinakamalakas na street legal sa lahat ng motor na available sa Pilipinas at maging sa mundo. Hindi ko alam kung mayroon pang lalagpas. Siguro, yung Bimota, no? Mas mataas siguro yun. Pero same engine naman, Bimota TSI H2, baka siyempre sa presyo nun, baka mas aggressive yung mapping niya, yung settings niya. Tsaka baka titanium yung mga ano, yung mga internals, kaya siguro posible mas mataas yung H2. Pero sa presyo naman kasi, di ba ang layo eh, more than double the price. Napaka-traffic yun. Ang inta ng makina, matagal ka nakastop. So napansin ko napaka-traffic na. Dito na lang tayo. Balik na lang tayo. So ewan ko lang kung magagawa natin itong makasingit dito. Ito yung challenge sa kanya, traffic test na makakasingit tayo. Sige, ginusto mo yan eh, pagsubok lang yan. Thank you po. O diba, yung kagandaan sa motor, kahit na napakalaki at mabigat, makakasingit ka pa rin. So may chance ka pa rin makasingit. Diba, nakakatras-atras pa. Thank you. Ito yan, sobrang bigat ang dala natin eh. O diba, singit pa ulit. Di napasabak tayo sa ano. Imbis na speed test ang nangyari, traffic test. Paano sumingit? Gamit ang H2 carbon na napakalaki at napakabigat, na may winglet na mahaba at malapad. Ito nakakasagutan. Dito, hindi ko lang kung kakasya tayo dito. Kakasya naman pala. O diba, walang kahirap-hirap. Ito naman ang ating donut run. Kasi nga, nagpapabili ng donuts yung mga babies natin, kaya bili muna tayo. Ang init niya sa traffic ah. Yung singaw ng pan. Anyway, lahat naman ng 1000cc, talagang pag mabagal ka, ramdam mo yung init. Kailangan mabilis ka dito. Pero maganda rito, kahit gano'n siya kainit, hindi siya mag-overheat. So, grabe na traffic. Ano ba itong pinuntahan natin? Napaka-traffic na lugar naman na ito. So shoutout sa mga taga-Nova. Kung kayo ay nagsasuffer sa traffic tuwing uwian, normal sa atin yun, di ba? Ito naman, mabuhangin. Kailangan sabayan ng rear brake pag mabuhangin. Hindi ko alam kung kakasya sa damit ko itong donuts. So ito, nilagyan natin ng goma, yung clamp, para hindi masira yung ano, hindi magasgas tong ano natin, handlebar natin. Ang init. Manipis din kasi yung pants ko. Ano lang to? Dry fit pants na pang jogging. Kaya dapat dito naka ano ka, at least maong para ano, kung mainitan. Matigas din siguro yung preload natin. Yan. Bumaba siya ng konti. Ito, kailangan patayin natin yung makina kasi maingay. Thank you. Ito nga problema ko pa eh. Lagay ko sa likod. Baka mahulog eh. Thank you. Kung saan hindi mahulog sa likod eh. Thank you. Para akong kuba. Ito naman, pabulusok. Ayun. Ano ba yung likod ko? Kamusta ba yung likod ko? Nakalabas na yung likod ko. Nakalabas na yung likod ko sa donut lang yan talaga. Sacrifice eh, no? Backlist na ako sa donut ah. So makikita niyo yung itsura ko. May donut sa likod na nakalabas. Sexy na, parang na tayo nakahanging nito ah. Parang gusto kong ayusin. Parang kasagwa. Saan kaya pwede nilagay ito? Sa dibdib na lang. Tama, dibdib na lang. Dibdib sa dibdib. Nakakaya kasi nakakita yung likod ko eh. E pag tumakbo tayo mamaya, baka mahulog naman yung donut natin. Mahulog na oh. Mahulog na yung donut. Mahulog na yung donut. Mahulog na yung donut. Gusto pa nila ate yung pag 199. Isang dosena ng donut eh. Ano? Eh, anim ba yun? Isang dosena. Mahuhulog na nga itong donut ko. Park muna tayo sa gilid. Kasi kung muna yung likod ko. Mahuhulog eh. Tsaka nakalabas yung likod eh. Sarap naman, para naman tayo may boobs na ito. So ito yung problema sa ano, walang compartment no. Yari ako meron akong boobs. Tangina, kala nila babae. Hindi kasi pwede sa tiyan. Pag sa tiyan kasi may ipit yung donut. So sa dibdib talaga siyang pag-asa niya. Picture ako rin muna. Hindi yung picture rin eh. Nahulog yung ano ko, boobs ko.
Ano to? May pila? Nangyari dito. Air pala yun. Air pressure. So yun, mission accomplished. Mission passed. At napaka dali lang din naman yung gamitin. Kung sanay ka naman sa big bike, for example, na-training ka naman sa ZX4RR, ZX6R, para same lang din naman. Yun lang talaga yung added weight and the tremendous amount of power. Talagang sobra-sobra kang talaga sa power. Masarap yung, alam mo yun, meron kang bragging rights na nasa iyo ang isa sa pinakamabilis na motor sa Pilipinas na street legal. Diba? Sarap nun eh. Sarap sa pakiramdam nun. Sabi nga, pwede na rin siyang trophy bike. Siyempre, isa sa pinakamahal na Japanese motorcycle. Bomba daw, sabi ni Kuya. Hindi gusto yun ha. Siya nag-request nun. Kala niya babae siguro, may boobs eh. Ay, yung boobs ko nahulog. Yan, okay na, mataas na. Ay, tumagulong. Tumagulong. Sarap. Sabi ito, sarap. Talagang masabi sa bike na to. At available nga pala ito sa Katingin Bikes. Are only 1.4 4K Odo, 22 model, fresh na fresh, local unit. At syempre may bawas pa at pwedeng i-swap at pwede rin hulugan. Pwede swap sa kahit anong motor, lower CC, add na lang kayo. At syempre ang maganda rito sa H2 Carbon is the attention you get. So center of attraction, head turner talaga siya. Pansinin ka talaga dito. At napakalupit ng makina, sobrang smooth, wala masyadong vibration. Di ka mangangalay, ganda ng engine. Exhaust note, screamer, sobrang ingay, sobrang screamer. Lalo pag pinarita mo ng mga shorty. Pero kung mahaba, tahimik naman. Tapos suspension, napakaganda ng play. Syempre naka all-ins suspension. Ito na, may pasalubong ako sa inyo. Ayan. What's that? What's that? What's that? Ayan. Donuts. Wow. Donuts. Are you happy? Happy, happy, happy. You say, what will you say? Happy of you, Dad. Thank you, thank you. Ay, hug daddy, hug daddy, hug!